doon sa kaparusahan yung masasama at sa buhay na walang hanggan mabubuti. Okay? At yan po ay sinabi ni ng banal na kasulatan dito sa Gawa, si 7, 31. Tapos sa isang araw, ang itinalaga ng Diyos na pagkukom ang kanyang anak. Mababa siya dito sa langit upang gawin niya yung kalooban ng Ama. Kung babasahin natin ang kapatid, si 7:31, nagsabi niya, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang pagkukom sa sanglibutan ay sa kapiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang tinaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao ang sibukayin niya muli sa mga patay. nagtakda siya ng isang araw. Ibig sabihin, pag umupo ang Diyos, so magitan ni Kristo, ating Panginoon, isang araw lang gagawin niya yan. Hindi maraming araw. And the question, sabi niya, ng iba, paano mangyayari dahil meron kami nababasa. Pag dumating ang Kristo, makikita siya ng lahat ng mga tao. Yun po kasi nakasulat sa Apokalipsis 1:7. Babasahin natin kapatid, pagdating ni Kristo, makikita siya ng lahat ng mata. Yan ang nakasulat Pakibasa ang kapatid. Narito siya pumaparitong nasa sa mga harapan at makikita siya ng bawat mata. So, makikita siya ng bawat mata. Ngayon, paano po mangyayari yun? Sabi ko iba, ang mundo'y napakalaki. Dahil kung darating siya, halimbawa, makikita natin dito sa Pilipinas siya, paano natin makikita sa ibang nasyon, lalo na sa Amerika, sa Europe, pwede po ba yun? Hindi. Ang paliwanag ng mga kapatid, para mangyari yun, kailangan wasagin mo muna yung mundo upang walang harang. Kung mawasagin mo mundo, bago mo kukunin yung mga banal, abay, papatayin mo muna lahat ng mga tao. Ibig sabihin, babaguhin mo muna yung kanilang anyo. At wawasagin yung mundo, para makita sila. Saan mo dadalhin? Yung mga taong ito, yung mga buhay na, tsaka yung mga patay, tapos yung darat na, kung wawasagin mo yung mundo, mahirap yung kanilang gustong mangyari. Yun po ba yung tamang kasagutan, kapatid? Na kailangan muna tanggalin ng harang upang pag dumating ang Kristo, lahat ng mga tao makikita siya. Ang Diyos ba hindi mo makikita kahit may harang? Makikita mo siya. Yun ang nakasulat Ayon kay Jeremias, ang Diyos, kahit anong klaseng harang, harangin mo man siya, kahit anong klaseng bagay, makikita mo siya dahil lumilitaw siya, kahit sa kadiliman man, lumilitaw siya, sumisinag siya parang araw. Babasa tayo ng talata sa 23 ng Jeremias. Ito ang sabi ng propeta Jeremias, kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapakita sa lahat ng mga tao. Ibasa ka ba? Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Ang Diyos ba'y Diyos lamang sa malapit ay hindi Diyos na malayo? Sige. May makapagkumbagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Nakikita mo. Okay. Meron bang mga bagay na mga dako na lihim na hindi makikita ng Diyos o makikita tayo? Ibig sabihin, kahit sa harang man, kahit sa kadiliman man, ay makikita ng Diyos. Yan po'y nakasulat din sa awit. Una 139 sa talatang 8, patuloy. Tuloy mo pa, Brad. Hindi baga pinupulong ko ang langit Yun at nga. ang lupa. Yun nga gusto kong marinig, kapatid. Hindi ba kanya ipinupulo ko ang langit at ang lupa? Ibig sabihin, kahit saan nandun siya, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag sinabi mong hindi siya pwedeng makita
ng taga-Amerika kung unang pagkikita siya sa Pilipinas, ay may ng klaseng Diyos. Ang Diyos, kaya nga tinatawag siyang ever-seeing God. Ha? Nakikita siya sa lahat ng tao. At nakikita tayo sa lahat ng tao na hindi ka pwedeng magtago. So kung papakita siya, kung halimbawa, pakikita muna na siya dahil may harang nga, hindi niya makukuha sa araw. Ang pag-uubang, di ba kapatid? Okay. So ngayon pagdating niya, kapatid, ang mangyayari dyan, sigurado yung sinasabi ng banal na kasulatan, babaguhin niya ang lahat ng mga tao at dadalhin niya yung mga buhay at patay doon sa kinakailangan nilang puntahan. Kapatid, sa katotohanan niya, kasama sa amin ng banal na kasulatan, ang mangyayari kasama niya yung kanyang manghel. Pero tingnan muna natin. Sa pagdating niya, saan ba siya, kung ibig sabihin, saan ba siya lalanding? Saan ba siya unang pupunta? Dito sa Thessalonica, 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may dinig ng isang anghel, at may akak ng Diyos, at ang nakamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mahuli. Sige. Kung magkagayon tayo na mabubuhay, Ay? na nakatitira, ay aagawin kasama na sa mga alapahan. Kung sa lubuyang Panginoon sa langit sa hangin, at sa nipis sa Panginoon tayo. Magpakailan. So, ibig sabihin, ang unang sasalubong sa kanya, yung mga nabuhay na banal. Okay? Yung mga nangamatay. Doon sa alapaap. Ibig sabihin, pagdating niya, nandun siya, nakasakay siya sa alapaap. Yan ang forma na makikita siya ng lahat ng mga tao. Kahit saan dako. Lahat ng tao ay cover dito. Makikita siya. Okay? So, ibig sabihin, pagdating niya sa alapaap, yung mga namatay na naging sakdal, sasalubong sa kanya. At yung dagat niyang banal na nabubuhay pa, mag-change yan. According to St. Paul, chapter 15, verse 51. From mortal to immortal, magkakaroon changes. Inuwing o kanay. Mabilis. So, yung mga yon, mag-change yan. Sasama ngayon doon sa mga banal na matay na nauna. And then after, hukuman din kapatid yung mga patay na naging naging nagbuti sa Diyos, masama, at yung mga masamang gagawin niyan. Magkakaroon din sila ng changes. Kaya lang, in a different destination. Sabi ng kasulatan, so walang yung kadiliman, sabi ng kasulatan, sa taga-tagapoy, o tinatawag na impyerno. Okay? At kapag nangyari yan, sino yung sinasabi nilang kasama ng Diyos? Siyempre meron. Sabi ng kasulatan ang kanyang mga banal na anghel. Ayon sa Mateo 25, umpisahan natin sa 31, ito ang kanilang gagawin. They will separate. Sabi nga, yung mga tupa sa mga kambing. In a simple word. Sa simpleng salita, binigay ng Diyos, dalawang klaseng hayop. Yung kambing, tinatawag ng masasama. Yung tupa, tinatawag niya isang banal ng Diyos. Sige ba? Datapwat ko pa rito ng anak ng tao na nasa kanyang katiya. Kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayon, lulubog siya sa uluban ng kanyang katiya. At inukunin sa harap niya ang lahat ng mga basa at sila'y pagbubutin. Yan, nagaya ng pagbubot ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at tupot sa kaliwa ang mga kambing. Okay. Kung magkagayon sasabihin ng hari sa mga sa kanyang kanan, magsiparito kayo ang mga pinagpala ng ating Ama. Manahin ninyo ang kaharian na pananda sa inyo, buhat ng itatag ang sangkita. So sabi ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, kung magkakayo sasabihin ng hari sa mga
kasalanan. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Yun po ang manahin ng mga pinagpala ng Diyos. At yung mga hindi naman pinagpala, yung sa 41, sa kasamang palad, yung mga hindi naging ganap sa Diyos, ito ang kanilang mamanahin naman. Kung magkakayoy, sasabihin naman niya sa mga kaliwa, magsilayo kayo sa akin, o yung mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na hinanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So, meron dalawang klaseng pupunta ng tao, kapatid. So, mangyayari yan pagdating ng Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, yung sinatawag na second coming. After that, wala na. Tapos na. Kapag nangyari ang mga bagay na yon, doon pa lang niya wawasagin ang mundo kapag tapos na ang paghukom ni Kristo sa mga tao. Kaya nga, sisirain niya yung mundo, kapatid. Dahil, sino pa ang tatayo rito sa mundo? Sino ang mabubuhay dito sa mundo? Kung yung mga patay, binuhay na niyang muli, nilagay nila sa dalawang klaseng destinasyon, yung mga buhay, ganun din. Bakit hindi pa na nga niya wawasagin ang mundo? Sino pang titira dito, kapatid? Hindi ko lang. Bakit yung iba, babaguhin uli ang Diyos, ang lupa, ang langit, at patitirhin niya muli yung mga tao na kanyang pinili. Hindi ganon. Kasi ang mana natin sa langit, ahanin natin ang mundong ito kung ang mana natin sa langit. Di ba sabi ng Banal na Kasulatan sa 3:20 ng Pilipos, ang ating pagkamamayan, sabi niya, ay nasa langit. Our government, our conversation, sabi niya, is in heaven. Hindi rito. Pansamantala tayo dito. Bakit hinahangad na iba? Dito pa rin. Hindi gano'n. Ang gusto ng Diyos, kung paano ang kalagayan doon sa langit, ang gusto niya, lahat tayo, matatamasa natin yun. Kung paano sabi ni Kristo, kung nasan ako, gusto ko, dumuon kayo. Ang linaw lang dyan Chapter 14, verse 1. Paghahanda ko kayo, sabi niya, ng mga dakong kalalagyan. At mula doon, sabi niya, ay hihintayin ko kayo. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos Kung tinatamasa nila ang walang hanggang kaligayahan, at walang hanggang biyaya doon sa langit, yung kanyang mahal na mga banal, pabayaan niya dito sa lupa pa rin? No, hindi. Yung ultimate joy and blessings, spiritual blessing, nandun sa langit, kapatid. Hindi dito sa lupa. Babasa tayo sa John, 14:3. Ang sabi ko maraon, at kayo may paghanda ng kalalagyan, Okay? ay muling paririto ako. Okay. At kayo'y tatagapito sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, Ay, kayo naman ay tumuon. ang linaw upang kung saan ako naroon, at kayo'y dumuon. Bakit sinasabi niya pilit ng iba? Dito pa rin sa lupa. Hindi na, kapatid. Literally, pag nangyari na yon, pagkakit natin sa langit, ang lupa, doon pa lang sisirain ng Diyos. Dito sa 3:10 ng ikalawang Pedro. Magkakaroon ng mas distraction sa earth. Hindi lang sa earth. Kung hindi, lahat ng mga heavenly bodies na kanyang kinreate, lahat ng mga galaxies, lahat ng mga nakikita natin sa langit, ang buwan na yan, ang araw na yan, mawawasak yan. Masisira yan, kapatid. Dahil yan, kaya lamang nilalang ng Diyos
upang ating mamalas ang kapangyarihan ng Diyos at upang ating makilala ang kapangyarihan ng Diyos at upang makatulong sa atin sa pamumuhay dito sa lupa. Dahil kung walang araw, mamamatay ang tao. Walang vitamins, walang energy. At kung gabi naman, kung wala yung buwan, talagang masinsin na gabi yan. Anong makikita mo? So, ibig sabihin, lahat yan may purpose. Kaya lang, ang purpose ng lahat ng mga bagay na yan, sa mga tao. Ginawa ng Diyos yan sa lahat ng mga tao. At ang earth, special yan. Dahil ito lamang ang pwedeng tahanan ng mga tao. Ito lamang ang pwedeng fit sa mga tao. Wala nang ibang planeta upang ang tao'y mabuhay. Okay, anong planeta? Para ang tao mabuhay na muli, no? Wala ka. Sa Mars? Ay, wala pa naman eh. Sa buwan, wala luna. Wala naman ano dun eh. Oxygen dun eh. Makakapunta. Madi-discover nila. Pero to live dun, para makatira ka dun, ay hindi pwede kapatid. So ngayon, lahat ng ito, magiging walang kahulugan na sa Diyos kapag yung kanyang mga mahal, lahat ng mga taong kanyang kanilang na kanyang mahal, ay kinukukunin na niya. Okay? Kaya lamang, nandiyan ang Diyos dahil nandito yung mga tao. Kaya nakikilala natin na may Diyos dahil nilalang tayo. Kung walang tao, sino mo makakilala sa Diyos? Wala naman eh. At bakit nilalang ang lahat ng mga tao dito? Bakit nilalang ng Diyos ang lahat ng nakikita natin? Dahil naman kay Kristo, ang sabi ng banal na kasulatan. So, lahat ng mga bagay, kapatid, ay nagkakaugpong-ugpong, usahin lang ang pangunawa. Yung ultimate joy, yung ultimate blessings, yung eternal blessings, sa langit yun, hindi dito sa lupa. Nagaya ng iba, sinasabi. At pagparito niya, huwag natin i-underestimate ang kapangyarihan ng Diyos. Na makikita siya dito, doon di siya makikita. Pahihirapan mo ang sarili mo sa paghanap ng sitas. Upang makita siya ng lahat ng mga tao pagparito niya. Lahat ng mga tao, pag inuso ng Diyos na makikita siya, makikita siya. So, at least, sa pagdating ni Kristo, maliwanagan tayo. Hindi. Ito sa mga sinasabi ng iba na napakahirap ang parito ng Diyos. Ni Kristo. Ayun, narinig ko sa TV eh. At yung mga mamanahin natin, instead na sa langit, kino-convert nila dito sa lupa. Dahil sa nababasa nila, na hindi nila alam, unawain, hindi nila pinagsasaliksik. Doon ka sa mga ultimate na aral ni Kristo at pag-aralan mo yung ibang nakasulat na ito ba'y kumokontra. Lahat ng nakikita mong kontra sa Biblia, hindi kontra yon. Pananaliksik ang kulang. Kaya yung iba sinasabi, sinisintra yung mga sulatan ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, sa 3:16 na ikalawang Timoteo, dahil sa kakulangan ng tiyaga, sa pananaliksik. Kaya nung binitaw, ang Biblia may kontradiksyon. Where in fact, ang Bible walang kontradiksyon dahil ang Biblia mismo ang siyang nag-explain sa kanyang sarili, siya nag-interpret sa kanyang sarili, dahil bawal na interpret mo ang Biblia. Hanapin mo lang kasagutan dahil yung solusyon yun eh. Ganun lang kapatid kasimple. So yun lamang gusto kong ipabot sa inyo ngayon bilang isang paksa natin sa pagparito ng ating Panginoon. Ang bagay sa inyo lahat kapatid.